us pray together. Let us not allow a drop of blood to be shed. Matapos ang matagumpay na People Power Revolution sa EDSA, isang panibagong kabanata ng kasaysayan ang nabuksan. To the service of the nation. So help me God. Maraming matatamis na pangakong iniwan ng EDSA. Una-una yung demokrasya. Hindi natin maipagkakailayan. In fact, yun nangyari sa Egypt. Baka resulta nito, itong bagong simoy ng hangin na talagang hagip. Yung hindi lamang yung bansa natin, kundi yung ibang bansa sa mundo. So, proud tayo rito. Dahil wala ng kamay na bakal, parang ibong nakawala sa hawla ang mga mamamahayag. Sa madaling sabi, nanumbalik ang kalayaan ng media matapos ang EDSA Revolution. Yung press freedom, isa yan sa pinakamalaking tagumpay talaga ng EDSA. Kasi kung pagbabasihan natin yung kalagayan ng press freedom bago ng EDSA, talagang malaki ang pinagbago. At yung paglakas ng kapangyarihan ng media na magsiwalat halimbawa ng mga katiwalian, magsiwalat ng masamang ginagawa ng mga tao sa pamahalaan, ay talagang napakalakas ngayon. Isa lang na bata ko, lalaki. Wala lang natin na. Pero ang kalayaang ito, humarap din ng mga pagsubok matapos ang EDSA. Ang Pilipinas, itinuring ng CPJ o Committee to Protect Journalists bilang pinakadelikadong lugar sa buong mundo para sa mga journalists noong nakaraang taon. Yung pangako siguro, sabi natin rule of law, yun ang hindi pa naibibigay sa atin ng EDSA. Ito ang dapat nating bantayan. Ang paggalang sa karapatang pantao ay isa pa sa ipinaglaban noong EDSA People Power. Pero nawala man ang martial law, naganap man ang EDSA. Paglaban! Karapatan ng mamamayan! Ilang beses ding nasaksiyan ng iba't ibang kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Ang hindi natugunan na mga pangangailangan ng taong bayan ay yung mga problemang may kinalaman sa mga unresolved killings. Halimbawa, yung disappearances ng mga taong sumasalungat sa pamahalaan. Ang pangakong giginhawa ang buhay ng maraming naghirap sa panahon ng diktatorya ang isa pa sa mga pangako raw ng EDSA. Kasama yan doon sa pangako ng pagbabago at pagtanggal ng kahirapan sa Pilipinas. Ito yung mga manifestasyon lamang na yung pangangailangan ng bawat Pilipino, trabaho, kabuhayan, edukasyon, kalusugan, ay hindi natutugunan ng pamahalaan sa malaking bahagi ng populasyon. So, kasama yan sa iba't ibang aspeto ng pagbabago ng buhay ng Pilipino. Kawalan ng lupa, kawalan ng bahay. At ang paulit-ulit na aligasyon ng katiwalian nung panahon ng diktadurya, umalingasaw pa rin matapos ang payapang revolusyon sa EDSA. Alam mo, 25 years ago, ang ibinandera natin ay reforma sa Sandandahang Lakas, no? At lumahok tayo dun sa People Power Revolution. 25 years after, ang nagbago lang yung petsa at mga personalidad, no? Pero nandiyan pa rin yung mga dating problema. Pag-asa at pagbabago, ito ang nagtulak sa milyon-milyong Pilipino para dumagsa at makiisa sa EDSA. Pero sa ilang kabiguang nakamtan ng ilang aspeto, tila napako raw ang mga pangako ng kasaysayan. Makalipas ang 25 taon, saan nga ba tayo dadalhin ng mahabang paglalakbay na nagsimula sa EDSA? All our institutions, if not shattered, were definitely battered.
following 20 years of Marcos and 10 years of Gloria. Kaya napakahirap ng trabaho ng pangkasalukuyang Pangulo and 2 or 3 or more of those who will follow him.